Jesus Miracle Hour, isang programang espiritual, lunas sa mga pusong nagugulumihanan, mga pusong wasak dahil sa kasalanan. Jesus Miracle Hour, isang programang na magbibigay lunas sa mga diwang naguguluhan, gamot sa mga pusong nalulumbay. Jesus Miracle Hour, oras ng mahal na Panginoong Hesus. Hihipuin ang inyong mga puso. Luluha kayo sa kagalakan. At higit sa lahat, magkakaroon kayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Jesus Miracle Hour. Ito ang oras ng ating kaligtasan. Kayo ay ipapanalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeda, kilalang Pilipinong Evangelista sa buong daigdig. Pumapasok sa daigdig ng radyo upang kayo na may mga karamdaman ay gumaling, mga problema ay lutasin, at ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maiparating sa mga pusong tulog at diwang nahihimbing. Kayo'y aming gigisingin. Jesus Miracle Hour. Sa himpilang ito at sa ganito ring oras, ay makakaparinig kayo ng mga awiting makalangit na dinadala ng Almeda Sisters. Mga buhay na patotoo mula sa mga taong mula sa lusak ng kasalanan ay binago ng Diyos. At higit sa lahat, ay sa mensahe ng kaligtasan na dadalhin ng ating mga ngaral sa gabing ito. At ngayon, halina kayong makinig sa ating programang Jesus Miracle Hour. Amen. Magandang gabi po sa lahat na tagapakinig, taga-subaybay sa programa ng Jesus Miracle Hour dito sa ating webcast technician dito sa live webcast tayo ngayon via Facebook dito sa Tala, Lumbangan, Zamboanga City. So magmula tayo alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, araw-araw yan. At para makapag-live tayo, i-type nyo lang ang GMCIM Zamboanga. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo para samahan tayo natin, mahal na Panginoon Hesus. O Lord, mapagpalang Ama, makapangyarihan ka sa lahat, Diyos namin banal. Maraming salamat, mahal na Panginoon Hesus, sa gabi ito. Nandito na naman kami, Lord, sa harapan, nagsusumamo. Humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, pagpalain mo ang lahat namin mga webcast staff technician dito sa gawain na ito. Ang lahat natin mga webcast viewer, malapit na Diyos, pagpalain mo, ingatan mo sila. Pasok mo ang iyong mga banal na salita sa kanilang isipan para maunawaan nila na ang iyong kapangyarihan ay palagi nandyan. At pagpalain mo kaming lahat sa physical, financial, lalo na sa spiritual na pagpapala. So nandalangin namin mala Pastor Beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda at sa lahat ng mga gawa. Pagpalain mo kaming lahat. Ingatan mo kami in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At una at higit sa lahat, ako muna po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulahati, pagdakila, pagparangal, ay tangi lamang sa atin pinakamamahal na Pinisus po lamang. At dubli pagalang po sa atin Beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, sa kanya mga mahal sa buhay. At sa pag-alalas katuruan natin Beloved Assistant Pastor Linas C. Almeda. Magandang gabi po sa lahat na tagapakinig, taga-subaybay sa programa ng Jesus Miracle Hour dito sa Tala, Lumbangan. Live tayo via Facebook dito sa Tala, Lumbangan. At binabati ko rin ang ating mga beloved webcast viewer, ating mga webcast technician staff dito sa ating banal na gawain, ating beloved brother Aljo Dogos, ating beloved brother Jan Iyas, ating beloved brother Joshua Ignacio, at kasama rin natin ang ating beloved preacher Perpet Iyas sa mga oras na ito. At binabati ko rin ang ating mga beloved co-workers dito sa Tala, Lumbangan. Ng magandang gabi po sa inyong lahat. Happy viewing and happy listening. At sa lahat natin mga beloved kapatiran na umaantabay at walang sawang
nag-monitor sa ating banal na gawain. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Happy viewing and happy listening. At binabati ko rin ang ating mga kapatiran dyan sa outreach natin, magmula dyan sa Malayal, dito sa Malangas, Laditsa, sa Emilda, San Jose, at dyan sa Ipil, Don Andres, at doon sa Tala, doon sa Ayala. Binabati ko rin na magandang gabi at doon sa Manukan, sa lahat natin mga beloved part-time preachers na nagmumonitor. Alam ko gabi-gabi nanonood sila at nagmumonitor sa atin banal na gawain dito sa Tala, Lumbangan. Happy viewing and happy listening. At itong Jesus Miracle Hour, mayroon tayong gawain dito sa handog ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Tala, Lumbangan. At ang gawain natin dito, magmula tayo Miyerkules, Biyernes at saka Linggo. 3 bisis sa isang linggo. Mag-Miyerkules alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At saka pag Biyernes, katulad kanina, atin na Friday service, magmula tayo alas 2 hanggang alas 7 ng gabi. At pag Linggo, magmula tayo alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dito yan sa Tala, Lumbangan. At doon sa atin mga outreach dyan sa Ayala, mayroon tayong gawain dyan. Miyerkules, alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi pag Biyernes. At pag Linggo, magmula tayo doon alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At doon sa mga outreach natin sa Malayal, doon sa Malangas, sa Emilda, San Jose, sa Ipil, at saka doon sa Manukan ng ating banal na gawain, ang schedule nakasynchronize, pareho lang ang schedule. Sa Biyernes, overnight prayer, hindi overnight prayer, dahil magmula sila alas 7 hanggang alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At pag Linggo, magmula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Iyon ang mga schedule of services, kaya pakinggan nyo palagi para maunawaan nyo at malaman nyo ang schedule ng ating panambahan. At salamat sa Diyos na ang lahat natin mga beloved kapatiran na nagmumonitor, pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon Hesus. At dadako tayo sa ating papuring awitin, halay sa ating mahal na Panginoon Hesus bago ang ating testimony. Maniwala ka at magtiwala ka.
Amen. God bless po sa mga paporing awitin, alay sa atin malupin Isus ng atin mga beloved GM, CIM singer. At dadako na tayo sa atin pakikinig sa banal na salit, sa totoo ng atin beloved brother Joel Malabad. Pakinggan natin. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamalapay ng Isus po lamang. At bumabati rin po ako ng magandang hapon sa ating beloved parents in the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Wilde Almeida. At sa pag-alala po sa turot aral ng beloved assistant pastor, beloved Mama Dear, ganun din po sa beloved children. Bumabati po ako ng magandang hapon. At sa kapakanan din po ng mga baguhan. Minsan pa po, iluluwalhati ko po ang kadakilaan ng malapay noon sa aming buhay. Ang inyong abang lingkod, kung hindi po kami nakakilala sa malapay noon, maaaring wala na sa oras na ito. Sa aking edad na 4 na taon, ako po ay naging biktima ng karamdamang kulam. Sa kabila ng aking mahal na mama ay isa rin mangkukulam, pero ako po ay hindi niya napagaling, na naging kaparaanan po ng pagtawag ng malapay noon sa amin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Andiyan nga po, noong mga panahon po na yon, lahat po ng mga ospital pinuntahan na po ng kuya ko, ng mama ko, kasama po yung mga kamag-anakan namin, para malaman nila kung ano yung nangyayari sa akin dahil ang inyong abang lingkod, tinubuan ng balahibo ang buong katawan, tumulis ang aking dibdib na parang pitso ng manok, at sa bawat aking kakainin, segundo lamang isusuka ko, after a few seconds, magkakaroon yan ng human maggot at magkukulay itim. Tunay nga po, ang grabe yung pagpapahirap ng kaaway sa akin ng mga panahon na yon. Hanggang dumating po ang isang araw, ang katrabaho ng aking ang aming panganay na kapatid, may nag-share po sa kanya. Ang sabi po sa kanya, Brother Zaldi, bakit hindi mo subukan na dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Ang Diyos na pinaglilingkuran namin dito ay buhay. Sa unat panalangin at pagluhod ng aming malapastor, tunay nga po, hindi po nagdalawang isip ang kuya ko. Itinakas po niya ako, dinala niya po ako sa gawain, sa dako po ng Mayan Garden ng mga panahon po na yon. Tunay nga po, andyan ang panalangin ng kuya ko. Sa kanyang isipan, ang sabi niya, Diyos ko, kung totoo kang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, pagalingin mo ang kapatid ko at maglilingkod kami sa iyo. Tunay nga po, Praise the Lord. sa loob ng 2 taon na pagpapahirap ng kaaway sa akin, tunay nga po, pinagaling ako na malapay noon sa loob lamang ng 1 linggo na walang medisina. At ganoon din po, biktima rin po ang pamilya namin ng broken family. Pero tunay nga po, ang malapay nun, siya po ang Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan. Ngayon po, buo na po ulit ang family namin, ang mama ko at papa ko magkasama na rin po. Tunay nga po, alalahanin ko lang din po yung mga himala na binigay sa akin ng malapay nun, way back 2015, October 4, araw po yan ng Sunday. Patungo po ako sa banal na gawain, kasama ko po ang aking pamilya. Andiyan pong hindi inaasahang pangyayari, nakabangga po ako ng tao. Itong tao na bangga ko po na to, talagang tinamaan ko sa kanyang kaliwang tagiliran. Sa pagkakabangga ko po sa kanya, pagkabig ko sa pakaliwa, rumampa po yung sasakyan. Yung sa bound po ng Ortigas, along Ortigas Avenue Extension, tunay nga po, nung time po na yun is nakago yung traffic flow. Andiyan, sumigaw po kami ng mga kasama ko ng Hallelujah, Praise the Lord. Ramdam na ramdam po namin yung sasakyan na palipat na rin sa may kabila. Ibinalik na malapit nandun sa may linya na bound na kung saan kami babaybay. Andiyan, walang nasaktan sa amin kahit isa. Pero kitang-kita po namin kung gaano kataas yung inangat ng sasakyan. So, pagbagsak po ng sasakyan ko, nasira po yung pinakaano po niya, yung axle po niya. So, chinik ko po kaagad yung tao. Paglapit ko po dun sa tao na nabangga ko, andiyan po bumubulwak po yung dugo sa kanyang bibig, lumalabas na sa kanyang ilong, sa kanyang tenga. Paghawak ko sa tagiliran ng tao, talagang wala po talagang durog yung buto. Hindi ko po makapa yung mga buto niya sa tagiliran. Hanggang sa pumikit ako, sabi ko malapay nun,
tulungan mo ako sa unat panalangin ng mga pastor, walang mangyayaring masama dito sa tao na to. Ilang minuto pa po, dumating po yung ambulansya, isinakay po siya, pag sakay po sa kanya sa stretcher, nandiyan po na talagang nangisay po yung tao. Bilang isang tao po talagang anduron yung kaba ko. Hanggang sa pinasunod po kami sa ospital, sa labas pa ng ospital, lumuhod po kami kasama ko ang aking beloved wife. Sabi ko, Malapinon, saan man ako nagkulang, patawarin mo ako, Malapinon, huwag mo akong pabayaan, paghingatan mo yung tao. Praise the Lord. Lumipas po ang ilang oras, meron po ako narinig na tinig, hinahanap yung pangalan ko. Yung pala yung doktor na po yung humahanap sa akin. Nung kaharap ko na po yung doktor, panay Anduro, sabi ko, Malapinon, patnubayan mo ako, Malapinon. Paulit-ulit kong binabanggit ng Malapinon. Sabi sa akin, Mr. Joel Malabad, huwag ka na mag-alala dahil yung tao, yung pasyente, galos lang, anatamo niya. Nagpapasalamat ako sa Malapinon. Hallelujah. dakilan Diyos, hallelujah. At ganun din po, way back 2017, May 25, ang aking tiyahin po, hindi po namin inaasahan na ahantong siya sa fatal cardiac arrhythmia. Bigla po siyang nag-collapse. Yung oxygen po sa heart niya at saka sa brain niya talagang nag-0-0. So, yung option ko po talaga is para hindi po mapulaan din po ang banal na gawain dahil sa side po ng tiyahin ko talagang sila lang po talaga yung save. Inirush ko po yan sa pinakamalapit na hospital. Habang bumabiyahe po ako, sabi ko, Malapinon, hindi ka wala ng pananampalataya itong gagawin ko, pero minsan pa, Malapinon, kumilos ka sa aming buhay. Andiyan po, pagdating po namin sa may ER, 2 beses po siyang ginamitan ng cardiovascular machine. Hanggang sa pangatlo narinig ko, sabi ng doktor, last, hindi natin pwedeng pasobrahan. So sabi ko, Malapinon, paulit-ulit ako naririnig ng doktor, sabi ko, Malapinon, kung kukuhanin mo si tita, wala kami magagawa. Masakit, pero tatanggapin namin. Pero Malapinon, kung ito ang kaparaanan, gawin mong isang buhay na patutuo sa amin. Andiyan po, pagdating po nung pangatlong po sa kanya, dikit sa kanya, bumalik po siya. Sabi ng doktor, she's back. Yun nga po, sabi ko, Malapinon, maraming salamat. Minsan pa, sabi sa akin ng doktor, tama yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo dahil pinapakinggan ka ng Diyos na tinatawagan mo. Man, hallelujah. Andun Oh, glory po. to God, glory to Jesus. Sabi sa akin, kailangan nga daw pong close monitoring sa loob ng 5 araw. Kailangan maalpasan nung tita ko na nasa ICU na. Pagtungtong po ng fortnight po niya, talagang andyan dyan, 2 beses po siya nagbitak. Anduron yung pag-aalala namin. Pero pinangahawakan ko ang aking pananampalataya. Nagme-message kami dun sa anak niya. Sabi namin, Teng, pabaka prayer para sa mama mo. Andiyan dyan. Pinakita lang po ang picture ng tita. Eksaktong ang isa po sa beloved children, nanduron po, kasama po ang beloved pastor. Ngumiti lang po ang malapastor nung makita ang picture ng aking tita. Pero andyan dyan, napakabuti ng malapay ng Isus. Sa unat panalangin ng ating minamahal ginagalang malapastor, nung oras na yun, lahat ng pag-aalala namin, pinawi yan na malapay nun. Man, hallelujah. Ngayon po, bali, 3 years na po namin siyang kasama. Ibinalik na malapay nun, nagpupuri, naglilingkod, nagluluwalhati, nagdadakila sa ating pinakamamalapay ng Jesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat at pagdadakila sa ating pinakamamalapay ng Jesus po lamang. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Joel Malabad sa kanyang pinagpalang patutunayan kung saan ang ating beloved brother ay nagkasakit ng kulam. Kinulam siya. Although ang kanyang mama ay mangkukulam pero hindi siya papagaling. Kung saan siya dinadala ng mga doktor, hindi talaga ubaling. Halos nagkaroon na ng balahibo ang kanyang mga katawan at parang manok. Pero lumapit siya sa atin, malapoy ni Jesus. At pagkatapos, binautismo sa tubig sa pangalan natin, malapoy ni Jesus. Dito, pinagaling instant po, pinagaling siya ng atin, malapoy ni Jesus. At hindi lang yan. Ang kanyang tita na nasa ICU na, halos mamamatay na. Wala na ng malay. Alam nyo, nung
pinakita niya ang picture ng kanyang tita sa mahal na pastor. Ngiti lamang ang ating mahal na pastor pagkatapos nanalangin, pagkatapos pinagaling ang kanyang karamdaman. Nabuhay. Hanggang ngayon, nabuhay siya, nabuhay. Kaya ang atin na Panginoon, mula noon hanggang ngayon, buhay pa rin siya at naghihimala sa ating mga kapatiran na mainit na naglilingkod sa Kanya. Kaya patuloy tayo sa paglilingkod dahil ang Diyos natin buhay dito sa Jesus Miracle Crusade natin pinaglilingkuran. Kaya hanggang dito na lang ang lahat na kapurihan pasasalamat ay tangi lamang sa atin pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At dadako tayo sa atin isa pang papuring awitin alay sa atin mahal na Panginoon. When I think of how you loved me, how you waited patiently, even when I turned my back and walked away, still you loved me and you gave your life for me. I cannot deny your love that lifted me. In your hands, Lord, I feel your sweet caress. In your hands, Lord, my life is so secure, and I know that you will never let me go. Oh, I give my life, my everything in your hands. Thank you, Lord, 'cause you have set me free from all the chains that bound me, from all impurities. Praising you is what I love to do, and I want the world to know that you love them too. In your hands, Lord, I feel your sweet caress. In your hands, Lord, my life is so secure, and I know that you will never let me go. Oh, I give my life, my everything in Amen. God bless po sa mga papuring awitin. Alay sa atin mahal na Panginoon Jesus, natin beloved GM, CIM singer. At hanggang dito na lang ating testimony portion. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat
ay tangi lamang sa atin pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At dadako na tayo sa atin na pagkikinig sa banal na salita natin. Mga Panginoon Hesus, ay ito dadalhin natin mga ngarali. Bigay natin pagkataon sa ating beloved preacher, Perpet Iyas. Amen. Glory to God. God bless you po, our beloved co-preacher, Brother Amer Cyril. At sa ating mga kapatiran, nakaantabay sa ating banal na programa dito po sa Jesus Miracle Hour. At una't higit sa lahat, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. At dubling pagalang sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Wildy Estrada Almeda. Sa mga beloved children at sa mga pag-alala sa mga ginitong aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama Dear, sa lahat ng mga nakaantabay sa ating banal na programa sa gabi ito, sa ating mga kamanggagawa, dito po sa ating Pastoral House ng Tala. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatiran, mga webcast viewers, at Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba yung dagat, praise God, purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ang Diyos magpala sa inyo, sa inyong walang sawang pagsusubaybay sa ating banal na programa. Tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Atin pong gawing maiksing panalangin sa ating mahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, sa oras na ito. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa gintong pagkakataon. Narito kami upang aming ibahagi ang iyong kapangyarihan, iyong kabutihan, iyong dakilang pag-ibig. Aming dalangin sa iyo, Diyos, sa pangalangin ng mahal na pastor, patawarin mo ang bawat isa. Sa ganang akin wala akong magagawa sa iyong banal na salita. Samahan mo po sa iyong kapangyarihan at alisin mo at sasawayin mo, O Diyos, ang lahat ng mga hadlang at mga pag-alinlangan sa mga masuking taga-subaybay. Cast out by the blood of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid. Happy viewing, beloved brother Dines Diampok, beloved Jekri Katubig, beloved brother Jericho Dogos, Isla Taguon, at sa iba pa nating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating pagpatuloy, mga minamahal, handa po natin ang ating mga Biblia. Mayroon tayong mga bulpin, papel, para isulat po natin ang mga kapitulo at bersikulo. Napaka-importante po na palagi tayong makinig sa salita ng Diyos dahil ito po ang magbigay sa atin ng karunungan, ito po ang magbigay sa atin ng daan. Amen. Patungo sa mga pangako ng Diyos, lalo na sa buhay na walang hanggan. Praise the At Lord. dito rin natin mapatunayan na ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Walang pagbabago. Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Ito po ang ating pag-aralan, mga minamahal. Dahil maraming mga tao na hindi na sila niwala na 100%. Mayroon man silang paniwala, mga kapatid, pero hanggang bibig lang. Mayroon man silang pananampalataya, pero hanggang bibig lang, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, hanggang ngayon, gumagawa ng mga himala. Kung ano ang kanyang nagawa noong unang panahon, kaya niya nga gagawin hanggang ngayon. Dahil ang Diyos, walang pagbabago. Siya ang Diyos, mga minamahal, nanatili ang kaniyang pagka-Diyos. Amen. Ang kaniyang kapangyarihan, wala mawala, nanatili hanggang ngayon, mga kapatid. Ang kaniyang dakilang pag-ibig. Ang kaniyang kapangyarihan, patuloy siyang gumagawa ng mga sign, wonders, miracles. Dahil ang sabi ng Biblia, siya ang Diyos noong una, ngayon at walang hanggan. Siya rin ang ating dakilang Diyos. Basahin natin ang libro ng Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 8. Dito po sa Hebrew 13:8, si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo nga,
at magpakailanman. Amen. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mayroon akong narinig na preaching ng isang mangangaral. Sa ibang kongregasyon, ang sabi pa niya, mga minamahal, na kahit pa daw makakita siya ng isang patay na nabuhay, hindi siya maniwala na mayroong himala. Ang sabi pa ng iba, ang himala, mga kapatid, sa una lang panahon, ngayon ay hindi na magawa ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang sabi nila, iba na raw ang ministeryo ng Panginoon sa huling kapanahunan. Hindi na raw siya gumagawa ng mga himala. Paano ito, mga kapatid? Itong bersikulo, mga minamahal, hindi ito pwedeng ibahin. Hindi ito pwedeng baguhin. Ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Amen. So walang pagbabago ang Diyos, mga kapatid. So hindi pwedeng sabihin natin na hindi na niya kayang gawin ang kanyang ginagawa noong unang panahon. Mga minamahal, dahil ang Diyos walang pagbabago. Ha? Kung gumagawa siya ng mga kababalaghan, mga bagay na hindi kapanipaniwala, mga minamahal, sa unang panahon, mga kapatid, hanggang ngayon, kaya pa rin gawin ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na walang pagbabago. Ha? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa James chapter 1 verse 17. Dito po sa James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iibig. Amen. Amen. Ha? Kita niyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kayang ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng bagay. Galing sa taas. Ha? So, mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Amen. Mga bagay na hindi kayang gawin ng hayop, tao, na ordinaryo, mga kapatid. Ang magbigay ng mga bagay na talagang hindi ka panipaniwala, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama, na ang ilaw ng mga ilaw nang walang pagbabago ni kahit anino man ng pagkaiba. Sa Bisaya, mga kaigsunan, walay landong sa pagkausap o walay landong sa pagkabalhin. Amen. So, nananatili ang kanyang pagka-Diyos. Nananatili ang kanyang kapangyarihan. Walang bagay na hindi pwedeng gawin ng Panginoon, mga kapatid, mga minamahal. Kaya, mga kapatid, dito, sa mga naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan, maraming mga patutuo. Maraming himala na ipinakita ng Diyos dahil, mga kapatid, ang Diyos ay walang pagbabago ni kaibahan. Permanente ang Diyos, mga kapatid. Huwag kayong maniwala yung mga sinasabi ng ibang mga expert daw sila ng Biblia. Sabihin pa nila ang himala iya raw sa demonyo. Dahil ang Diyos hindi na naghihimala sa panganahon ngayon. Mga kapatid, isang bagay na hindi magawa ng demonyo,
mga minamahal, yung ang buhay ng tao ay baguhin. Amen. Ha? Maraming mga bagay na pwedeng gawin ang demonyo, tulad ng pagpapaulan ng kalayo, apoy galing sa langit, pwede yung gawin ng demonyo. Nasa Biblia yon. Sa pagpagaling ng karamdaman, mga minamahal, pwede rin gawin ng demonyo. Yung mga albularyo nga, yung mga magkukulam, pwede silang kumulam, pwede rin silang magpapagaling ng kulam. Dahil sila rin ang may gawa, mga minamahal, pwede lang pawiin niya ang kanyang ginagawa kung gusto niya, mga minamahal. Pero ang hindi kayang gawin ng demonyo, yung buhay ng tao na baguhin. Amen. Galing sa pagkamasama, galing sa bisyo, pagka-kriminal, drug addict, pagka-magnanakaw, pagka-sinungaling, ay hindi yon pwedeng baguhin ng demonyo yun, mga minamahal. Dito sa Jesus Miracle Crusade, mga kapatid, maraming patotoo rito. Ang aming mga karanasan ay hindi kayang gawin ng demonyo, mga kapatid. Ang demonyo ay pumarito sa lupa upang pumuksa, magnakaw at pumatay. Kung sabihin mo na kayang gawin ng demonyo yung pagpapagaling, mga kapatid, pero sa mga ganyang bagay, lulukuhin ka lang niya. Tulad ng pagalingin yung hika mo. Tapos, sa kabila ng lahat, lagyan kanya ng cancer. Pagalingin niya yung sugat mo. Pero pagdating ng araw, magkaroon ka ng diabetes. Amen. Magkaroon ka ng karamdaman na walang kagalingan ng ospital at medisina. Sabihin mo, pinagaling ka ng albularyo. Pinagaling ka ng doktor. Pero, yung ibang karamdaman mo, andyan pa rin, nananatili sa iyo. Paano mo masabi na ikaw ay pinagaling? Masabi mo lang na pinagaling ka pag wala ka ng miniminti na gamot. Amen. Pag mayroon ka pang miniminti na gamot, mga kapatid, ay hindi ka pa gumagaling. Praise the Lord. Dahil pag walang gamot, mga minamahal, sumpungin ka sa iyong karamdaman. Yung gamot mo, yung ang nagpa-relieve ng karamdaman mo. So, hindi totoong kagalingan yan, mga minamahal. Amen. Hindi totoong kagalingan, mga minamahal. Inuubos lang ang pira mo. Ang kayamanan mo. Yung pananampalataya mo, mga kapatid. Imbis mananampalataya ka sa Panginoon, andon ka sa albularyo na nampalataya. Imbis manampalataya ka sa Panginoon, andon ka sa doktor na nampalataya. Samantalang ang sabi ng Biblia, walang pagbabago. Amen. Mananatili siya hanggang sa wakas. Siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga kapatid. Praise the Nangako Lord. ang Diyos. Hanggang kailan hindi niya kayo at tayo pababayaan. Samahan niya tayo hanggang sa kaduluduluhan. Hanggang saan? Andyan ang Panginoon. Umaantabay palagi sa mga taong totoong naglilingkod sa Diyos. Sa mga alagad ng Diyos. Sa mga taong nakasumpong sa Kanya. At totoong nanampalatayang 100% sa ating dakilang Diyos. At tinuturuan, mga minamahal, at inutusan na ipangaral ang katotohanan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20. Dito po sa Mateo 28, 19 hanggang 20.
Dahil dito, nagsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ako'y sasama sa inyo. Hindi ako bibitiw, ang sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng sanglibutan, mga minamahal. Kung saan ang mga alagad ng Diyos ay inutusan niya ibahagi ang Ebanghelyo at gawing alagad ang lahat ng bansa, at sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tingnan nyo, ang Panginoon ay kasama nila. Noon at hanggang ngayon, sa mga tao, sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos, sa mga tunay na mga mangangaral ng Diyos, sinasamahan ng Kanyang kapangyarihan, ang sabi ng Biblia, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, ibig sabihin, walang katapusan. Hanggang sa katapusan. Kung matapos man itong sanglibutan, mga kapatid, doon, mga minamahal, ang pagsama ng Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, isang mangangaral na ang kapangyarihan ng Diyos noong una pa lang, ngayon wala na. Mga minamahal, gumagawa ang Diyos ng mga kababalaghan, ng mga himala, sign, wonders, and miracles. Hanggang ngayon, dahil ang Diyos nananatili ang Kanyang pagka-Diyos at ang Kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Walang pagbabago ang Panginoon, mga kapatid. Walang pagbabago. Kaya, mga minamahal, panatilihin mo sa iyong puso at isip pagdating ng iyong problema. Pag mayroon kang karamdaman, mga minamahal, lumapit ka sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos. Huwag kang magpakawalan ng pag-asa. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kung ang tao, ang doktor, mga minamahal, magsabi sa kanyang pasyente, 1 buwan na lang ang kanyang buhay. Pero ang Diyos, mga kapatid, mga minamahal, kaya niyang bumubuhay ng isang patay. Kaya niyang magpapagaling sa mga karamdamang hindi gumagaling sa doktor. Mga kapatid, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng banal na kasulatan, Hebrewanon Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Dito po sa Hebrew 2, 3-4. Paano makatahanan ng tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pangungusap ng Panginoon noon? Una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga makakirinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanilang sariling kalooban. Amen. Amen. Paano tayo makatanan? Sa Bisaya, unsaon na to pagpakaikyas. Niining dakong kaluwasan, kung dili nato panumbalingon, mga kaigsunan, nga kini giubanan og gahom og milagro. Amen. Ang atong pagwali dili sa makabibihag kung dili pinaagis gahom. Unsaon nato pagpakaikyas, mga minamahal. Hindi na ta makapangulipas pagdating ng araw. Itong ebanghelyo na iyong narinig ngayon, hindi ito puro pulong. Hindi ito puro salita lamang,
kundi may kapangyarihan, ang sabi ng Biblia, na pawang sinaksihan naman ng Diyos. Nakasama nila sa pamamagitan ng tanda, may tanda, at mga kababalaghan, at saganang kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan. Paano ka makatatanan, mga kapatid, kung hindi mo tatanggapin, kung iyong ibaliwala lamang ang salita ng Diyos na iyong napakinggan sa mga oras na ito? Ang Diyos, mga minamahal, kayang gumawa ng mga bagay na hindi kapanipaniwala. Amen. Dahil siya ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Kung tawagin mo ang Panginoon, mga kapatid, wala siya sa malayo. Andyan lang siya sa malapit. Hindi na kailangan pumunta ka ng ibang ibayo. Magtiri ka ng kandila, mga minamahal. Pumunta ka ng ibang lugar para mapagaling ang iyong karamdaman. Ang Diyos ay wala sa malayo. Andito lang siya sa malapit. Amen. Mga minamahal, tawagin mo lang siya at siya'y sasagot sa iyo. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, Isaiah 55, versikulo 6. Dito po sa Isaiah 55:6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay nasumpungan. Pagsitawag kayo sa Kaniya samantalang siya ay malapit. Amen. Magsitawag kayo samantalang siya ay nasa malapit lang, mga minamahal. Hindi na kailangan, mga kapatid. Taga Sambuanga ka, pumunta ka ng Cebu para humanap ka ng himala. Taga Cebu ka, tapos pumunta ka ng Sikihor para lang hanapin ang himala. Mayroon ding taga Sikihor, pumunta ng Bohol para lang hahanapin ang himala, mga kapatid. Magtirik ng kandila doon sa Santo Niño. Maraming debosyon, mga kapatid. Mga santo-santuhan, mga santo-santita. Maraming tinatawagan, mga kapatid. Kahit ano-ano na lamang, mga minamahal, ang kanilang mga imbento para lang sila'y gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Para matupad, mga minamahal, ang kanilang mga hinahangad sa buhay, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tawagin mo lang ako. Siya'y wala sa malayo, andito lang siya sa malapit. Amen. So kayang diringgin ng Diyos ang lahat nating mga dalangin. Kahit pumunta ka lang sa iyong silid at manalangin ka, pag ang totoong Diyos ay tinatawagan mo. Amen. Pero pag hindi totoong Diyos, ay talagang mula sa pintuan hanggang artal, mga minamahal, mapudpod na yung tuhod mo sa kakaluhod. Walang Diyos na dumidinig sa iyo, mga kapatid, dahil hindi tama yung panalangin mo. Hindi tama at totoong Diyos ang tinatawagan mo. Ang tatawagin mo, mga minamahal, ang Diyos na totoo. Amen. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, mga minamahal. Hindi kay pumunta ka pa ng ibang lugar para doon ka magpapagaling. Pumunta ka pa ng ibang lugar. Maggasta pa ka ng salapi. Mga minamahal, marami pang mga pamaihin, mga minamahal kong kapatid. Mag-ihaw ka ng manok ugis. Mag-ihaw ka magkatay ka ng baboyng ugis. Mga kapatid, lulutuin mo na walang asin. Na para daw pagagalingin ka kay ikaw ay kinulam, sila ay kinulam, mga kapatid. Ang dapat tawagin ng tao, mga kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Dahil ang Diyos kayang gumagawa sa mga bagay na hindi kapanipaniwala.
mga kababalaghan, mga tanda at kapangyarihan. Ang Diyos patuloy hanggang ngayon, walang pagbabago ang Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay nasa langit, pero kaya kang dinggin niya. Pag tunay at totoo ang iyong pagtawag sa Kanya. Pero pag hindi totoo, mga kapatid, ay talagang bingi ang Diyos. Sino pa namang duminig sa taong tumawag pag hindi totoong pangalan ang kanyang tinatawagan? Pag totoong pangalan niya ang tinatawagan mo, mga kapatid, ay talagang lumingon talaga ang Diyos. Pakinggan talaga kayo ng Panginoon pag ang tinatawagan mo ay ang kanyang pangalan. Dahil sabi ng Biblia, tatawagin ninyo ako at ako'y sasagot sa iyo. Amen. Tatawagin niyo ang Panginoon at ang Panginoon ay sasagot sa iyo. Ano bang pangalan ng Panginoon? Ano bang pangalan ng Diyos, mga kapatid? So kailangan alam mo kung anong pangalan ng Panginoon. Kailangan alam mo kung anong pangalan ng Diyos, mga kapatid. Anong sabi ng Biblia sa Mateo? Binasa natin. Magsihayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Doon mo malalaman, mga kapatid, kung anong pangalan ng Ama. Kung anong binabautismo ng mga apostoles. Dahil ang pangalan ang ibautismo, ang pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama, mga minamahal. Ang sabi ni San Pedro, mga kapatid, magsisi kayo, buhat 2:38, at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo sa ikapatawad ng iyong mga kasalanan at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So ang bautismo ginagamit ng mga apostol base sa utos ng Diyos na bautismuhan sa ngalan ng Ama. Ang ginamit na formula sa ngalan ni Jesus. So ibig sabihin, ang pangalan ng Ama ay Jesus. Bakit pag ikaw ay manalangin, ang tawagan mo si Santo Niño? Bakit pag ikaw ay manalangin, mga kapatid, gusto kang gumagaling, ang tawagan mo si Birhen Maria? Tawagin mo si Allah, tawagan mo si Yahweh. Kahit ano na lang ang mga pangalan na sasambitin mo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa Jeremias 33:3, tawagin mo ako at ako'y sasagot sa iyo. Pag tunay na nasumpungan mo ang pangalan ng Diyos at tawagin mo siya at ikaw ay sasagutin ng Panginoon. Amen. Basahin natin. Dito po sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Amen. Amen. Tingnan mo, mga kapatid, tawagin mo siya at siya sasagot sa iyo. Paano mo siya matawag pag hindi mo alam kung anong pangalan ng Diyos? Kailangan alamin mo kung anong pangalan ng Diyos, mga kapatid. Para malaman mo kung ano ang pagtawag mo sa Kanya. Kung manalangin ka, gusto kang gumagaling, gusto mong malutas ang problema mo, pero ang tinatawagan mo, si San Antonio, si Pedro Calungsod, si St. Peter, si San Fernando, lahat ng mga santo-santuhan dyan, pangalan ba yun ng Diyos? Pangalan ba yan ng Panginoon? Kaya magtaka tayo, mga minamahal. Mula bata hanggang tumanda ka na, hindi ka nakaranas ng himala. Dahil hindi tunay at totoo ang iyong pagtawag sa Kanya, mga kapatid. Tulad ng isang tao, tawagin mong isang tao sa hindi niya pangalan. Sasagutin ka ba niya? Mga kapatid, lumingon lang siguro siya, mga minamahal, pero sa pagkarinig na, hindi iyong pangalan ang tinawag niya, ay hindi talaga kayo sasagutin.
Mga kapatid, iyon mga minamahal. Pag ang tao ay tumawag sa Diyos, pero hindi ngalan ng Diyos ang kanyang tinatawagan, ay talagang walang mangyayari. Amen. Ha? Walang himala. Kaya pala ang sabi ng iba, ang Diyos hindi na naghihimala. Mga kapatid, yung ibang mga kongregasyon, mga minamahal, hindi man sila Katoliko, mayroon silang Diyos na tinatawagan, pero walang pangalan. Mayroon akong ka-textmate nung una, nakipagdebate siya sa akin. Sabi ko, marami ka palang bersikulo Ano bang relihiyon mo? Ang sabi niya, Church of God. Sabi niya, Church of God kami. Ganon. Church of God kayo. Ano bang pangalan ng Diyos mo? Ang sabi niya, ang pangalan ng Diyos ko, Diyos Ama. Di yun totoong pangalan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Titulo yon ang Diyos Ama. Pag Ama, mayroon talagang pangalan ang Ama. Pag sabihing Diyos, mayroong pangalan ng Diyos. Hindi yun ang Diyos, yun ang pangalan ng Diyos. Amen. Mayroong pangalan ng Diyos. Kaya pag alam mo ang pangalan ng Diyos, mga kapatid, pag tawagin mo siya, kahit andun siya sa langit, didinggin ka niya. Amen. Sasagutin ka niya dahil ang kanyang tunay na pangalan ang tinatawagan mo, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, tatawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Dito sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, binabandira namin ang pangalan ni Jesus dahil ito ang pangalan ng Diyos. Itinataas namin ang pangalan ng Diyos sa aming chapel. Amen. Makita mo, malayo ka pa lang, mga minamahal, talagang umaapoy. Ang pangalan ni Jesus, mga kapatid, nakikita sa malayo, mga minamahal. Sa live webcast, makita mo ang napakalaking litra, Jesus. Ito ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Pag manalangin ka, tawagin mo ang pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung manalangin kayo, ganitong klasing panalangin. Ama namin nasa langit. Sasambahin namin ang iyong pangalan. So may pangalan, mga minamahal, pag manalangin ka. So kung malaman mo kung anong pangalan, ay didinggin ka ng Diyos. Dito sa Miracle Crusade, mga kapatid, maraming himala dito dahil alam namin kung anong pangalan ng Diyos. Pag manalangin kami, hindi hanggang Ama lang, kundi mayroon talagang pangalan, ang Ama. Ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Ama, walang iba, si Jesucristo. Amen. Praise the Kaya Lord. po, mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos, walang pagbabago. Hanggang ngayon, siya pa rin naghihimala ang Panginoon. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O pagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sabay kayo sa panalangin, kapatid. Sabihin mo, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap kita. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa mga taong nakinig at tumanggap sa iyo. Isulat pong kilang pangalan sa aklat ng buhay at bigyan mo silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo sa puso, isip at katotohanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga monitor screen at tawagin natin ang pangalan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, tatawagin ninyo siya at siya'y sasagot sa iyo. Sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Sasawayin natin lahat ng mga uri ng mga mananakmal at karamdaman. Mga kulam, mga aksidente, mga karamdaman, mga bisyo, leukemia, TB, diabetes, mga virus, lahat ng mga gawa ng kaaway, aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Cast out mga pagalilangan. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating nakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon. Sa matagumpay nating banal programa sa gabing ito,
At ito po ang iyong mabanglingkod, Brother Perpetias, kasama ating beloved co-preacher, Brother Amer Cyril, sa ating mga kasama dito sa studio, mga webcast technical staff, Brother Aljo Dugos, Brother Joshua Ignacio, Brother John Ias. At hanggang dito na lang po, we love you in the Lord, but now there is Jesus loves you more. Good night and God bless us. At adako tayo sa closing prayer, our beloved co-preacher, Brother Amer Cyril. God bless po sa ating beloved preacher Perpetias sa mensahe natin na pakinggan. At dadako na tayo sa ating closing prayer para samahan tayo ng ating mahal na Panginoon samantalang paghiwalay. O Lord, mapagpala Ama, maraming salamat mahal na Panginoon sa iyong banal na salita namin na pakinggan, na iyon ang nakapagpatibay sa amin pananampalataya sa iyo. Mahal na Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa iyong banal na gawain at tapat sila sa iyong mga banal na salita na amin napakinggan. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ingatan mo sila at bigyan mo sila ng paunawa. Mahal na Panginoon, dinggin mo ang aming mga dalangin. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kaming lahat sa physical, financial, lalo na sa spiritual na pagpapala. At abutin mo ng iyong mapagpalang kamay, lalo na yung mga kapatiran, mga webcast viewer na sa paggamutan, na may mga problema, may mga sakit, karamdaman, ikaw Lord ang magpapagaling. So nandalangin namin mala Pastor Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida sa lahat ng manggagawa. Pagpalain mo kaming lahat. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. At hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay tangi lamang sa atin pinakamamahal na Panginoon Yesus po lamang. We love you, the Lord, but our dear is Jesus. Love us more. Good night and God bless. Asking the choir to sing with us. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I
God to praise you, Jesus.